Oh, may panibagong harassment na naman po yung mga Chinese Coast Guard sa ating mga fishermen. Ito po yung sinabi ni Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. At hindi lang yan mga kababayan, yung Chinese Coast Guard po, sabi gumagamit na ng sound as a weapon. Dati tubig yung ginagamit, water cannon. Ngayon, pati sound, yung tunog, ano yan, Mr. Maravillas na tunog? Tunog Chinese? Tunog Chinese po. Yung sound galing sa China. Galing sa Chinese Coast Guard vessels. Nagpapatunog sila po nang hindi makaya ng ating pandinig na pwedeng ikabingi ng ating mga Coast Guard personnel para itaboy sila po, pati yung ating mga mangingisda. Matindi niya, Mr. Maravilla. Matindi po. Pati sound ginawa nilang armas. Sound weapon. Yan po. China's use of sound weapon, of sound as weapon in WPS aggression brings LRAD into focus. You see. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ito yung bagong harassment na ginawa ng Chinese Coast Guard sa mga fishermen natin sa Baho di Masinloc. Sabi yan ni Commodore Tariela, sabi niya, the Philippine Coast Guard has successfully identified the origin of videos and has taken steps to gather sworn statements from the individuals involved. Ito yung post niya sa X or Twitter. Makita niya, Mr. Maravillas, post si Tariela. Ito yung strategy na ginagamit po natin to expose to the whole world ang pagmamalabis po na ginagawa, pang-abuso sa atin na ginagawa ng mga Chinese para alam ng mundo ang pang-abuso sa atin. Kasi tayo po, wala tayong intensyon makipagyera. Law-abiding country po tayo. At yung pagkikipaglaban natin para sa ating right, sa ating territory, sa ating sovereignty, gusto natin po na gawin sa legal na pamamaraan through the United Nations General Assembly at yung UNCLOS nga po na nagdesisyon na pabor sa atin. Ayaw natin gumamit as much as possible ng puwersa. Pero pag tayo po ay halimbawa ginamitan ng armed attack na nakapalaman sa UN sa ating treaty, yung defense treaty natin sa Amerika, then we will be forced to use weapons to defend our territory. At ready tayo po dyan mga kababayan with America and allied countries on our side. So ito yung post ni J. Tariela po. Sabi dyan, regarding the circulating videos depicting the harassment of Filipino fishermen by China Coast Guard in the Baho di Masinloc, the PCG have successfully identified the origin of the videos and have taken steps to gather sworn statement from the individuals involved. Mr. Jack Tabat from Zambales has admitted that the video came from their boat, FB Legendary Joe, according to his statement on January 12, 2024. Filipino fishermen who were collecting seashells near the south entrance of BDM experienced harassment from China's Coast Guard. The fishermen were instructed to return the shells they had gathered to the sea and were subsequently driven away. Napakasaswapang ito, mga kababayan ng mga Chinese. Seashells na lang po. Pinagkakait pa sa ating mga mangingisda. Pero tingnan ninyo, may nahon pa rin yung ating gobyerno.
Mr. Tabat reported that there were 5 Chinese Coast Guard personnel on board a rubber boat who approached the Filipino fishermen. 4 of them daw disembarked in chase after the fishermen. Hinabol sila. He also documented 1 Chinese Coast Guard personnel grabbing the fishing boat and preventing it from departing unless the fishermen threw back their gathered seashells into the sea. What? Matindi. Talagang inagaw pa sa kanila. Greenab yung kanilang fishnet, yung fishing boat po, yung bangka nila. Currently, the PCG is awaiting the arrival of the fishing vessel which was subjected to the Chinese Coast Guard harassment. The PCG intend to gather testimonies from these fishermen as well. Kasi kailangang imbestigahang mabuti para makapag-file po tayo ng another diplomatic protest sa mga pagmamalabis na ginagawa ng mga Chinese Coast Guard sa ating mga mangingisda po. Yun ang purpose niyan. Di ano niya ito, Mr. Maravillas, na sinasabi mong sound weapon na ginagamit ng mga Chinese? Ito po, China's use of sound weapon as weapon in WPS aggression. Pati tunog, ginawa nilang armas laban sa atin para palayasin yung mga mangingisda natin, pati yung ating puwersa. Kasi pag nagpatunog kang hindi kakayanin ng pandinig mo, mabibingi ka, siyempre, iiwas ka. Or else, madadamage yung eardrum ng ating mga kababayan. Yon ang strategy nila. Nagpapatunog ng napakalakas na sound. Gumagamit sila ng ILRAD po, Long Range Acoustic Devices. Parte ito mga kababayan ng tinatawag na gray zone tactics ng China, sabi ni Dr. Chester Cabalsa, Security and Defense Analyst. O yan po yung ILRAD, Long Range Acoustic Devices. Nagpapatunog sila ng napakalakas na tunog. Yan o. Transmitting sound like a loudspeaker in many directions, like the way a light bulb emits light. An ILRAD transmits sound in a narrow beam like the way a flashlight works. Sound attack na ngayon ang ginagamit nila para umiwas tayo doon sa lugar. Pinapalayas tayo sa ating sariling territory gamit ang sound. Sabi dyan, in an article by Behrens et al., Long Range Acoustic Devices and Public Safety, published by Ascentech, ILRAD was defined as a kind of acoustic hailing device that can generate levels of sound way higher than those produced by loudspeakers or megaphones. Talagang babasagin yung eardrum, mga kababayan ng nakakarinig, para umiwas doon sa lugar. Pwede niyang pumutok yung eardrum. Sabi na, it is enough to make eardrums burst or explode even after brief exposure, which can cause permanent hearing loss. Matindihan niya, Mr. Maravillas. Pwedeng mawala na yung pandinig mo permanently. Behrens et al. Said that in short distances, ILRAD signals are loud enough to cause ear irritation among people on their path, as this emit focused beams of sound like how flashlights work on light. This was what makes ILRAD distinctive. So ito yung ginagamit nilang gray zone na tactics o na water cannon. Ngayon, sound weapon na po. Kasi umiiwas din silang gumamit ng conventional weapon tulad ng baril at bomba kasi it will trigger the Mutual Defense Treaty. Ganon, mga kababayan, katindi yung mga pang-abusong ginagamit sa atin, ginagawa sa atin ng mga Chinese, mga barkada ni Maudix at ni Inday. Si Inday po, wala man lang po na statement, no single statement against China's abuses, mga kababayan. Pero sa chatsa po, People's Initiative, maingay si Inday. Ito yung statement ni Inday as published by Impact Leadership. Unahin muna natin ang Pilipinas. Yan po. Sana ay unahin natin pag-usapan ang kapakanan ng mga Pilipino kaysa sa pagpapasok sa mga dayuhan sa ating bansa. Unahin muna natin ang Pilipinas. Vice President Sara Duterte on the People's Initiative and Charter Change. Pagdating sa issue ng China,
Pati yung pang-insulto nitong babaeng ito, itong Chinese spokesperson sa ating Pangulo, wala walang statement si Inday. On China's aggression and harassment in the West Philippine Sea, blanco. Ganon. Pero sabi niya, mahalin ang Pilipinas. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Bayan yung ating short video. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Ini man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa? Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Kahit saan po kayo gusto na mag-travel, buong mundo, pwede na po kayo magpabook online dito sa aming office para makamura po kayo. Pati sa mga hotels, lalo na yung mga OFWs na pauwi dito sa Pilipinas. May Paymaya po kami, may Bayad Center na rin po. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Glanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ayan po ang brand new Innova namin. Lagi na pong matao sa gym. Na-set up na rin po yung mga bagong gym equipment. Isang truck po siya na malaki na dumating. May treadmill na rin po kami. Ayos pa. Ayos na ayosan niya, Mr. Maravillas. Ilan na mga kababayan. Right now, nasa gym po tayo. Ayan po, tambak na mga gamit. Naibaba na ninyo lahat? Mayroon pa doon? Yung ilalagay pa doon sa kabila? So ito dito, ito lahat? So punong-puno na po mga kababayan. No? Siniset up po ngayon. So para po sa ating mga customers po, pagpasensya na ninyo. Kung medyo po makalat pa dito, right now nasa pagsiset up po ng mga bagong gamit. And this will take mga ilang days nga? 2 days na po. Mga 2 days tapos na ninyo to? Tuesday ng gabi. Mga Tuesday ng gabi daw po. Pwede nang matapos ito. Siyempre kami rito maglilinis din para maging... So yan po, busy sila yung mga kaibigan natin from Metro Manila. Ayan, what's up? Shout out pala. Shout out sa mga taga Maynila. Ay, sino ang taga Bakakay? Ha? Magulang mo? Bicolano ka rin. Yung isa palang kasama nila sa team taga Bakakay. So yan, nilagyan po nila ng stationary bikes dito. Dito naman dips, knee raise, chest press, kung ano-ano pa. Ayan po. Back extension. Iba-iba siya. Ang dami-dami po. Mga kababayan. Binili ng anak ko po. Para hindi nagsisiksikan dito. Napakaraming tao dito sa sa kabila po. Ipakita ko po sa inyo mga kababayan. Ayan po. Yung mga mga staff namin naglilinis. Kita niyo, palaging matao dito sa gym namin. Yan po. Para hindi sila magsiksikan rito. Kaya bumili kami ng mga bagong gamit po.
Ito yung office namin. So, pati po ito mga kababayan, pupunuin namin to ng gamit. Ito na yung iba na ilagay na rito. Yan po. Ito lahat mga kababayan, pati dyan, may mga nakatambak muna, mga provisions namin dito sa sa gym. Pero later on po, magiging punong-puno na to ng gamit. Di ba? Napakaganda. Hindi pa namin inaalis yung streamer. Ikaw nag-conduct nito? Bisita namin doon sa sa launching si DILG Assistant Secretary Elizabeth Lopez de Leon. So yun po mga kababayan. Ayan po na yung update natin sa ating mga clients dito sa gym. Ako po si Dante Maravillas. Bye bye po.